Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang magkasalungat na pahayag. Una, ang PCG spokesman, Rear Admiral Armand Balelo, may pahayag siya tungkol sa pag-rescue ng mga fishermen natin na nadisgrasya sa Baho de Masinloc. Iba rin ang sinasabi nitong West Philippine Sea spokesman, Commodore J. Tariela, no? Then may magandang pangyayari. Yung pag nag-uusap, nagpapaliwanagan, nagresulta ito yung mabilis na pag-rescue sa ating mga fishermen. Okay, so basta kumakailan, the other day, may fishing boat doon sa malapit sa Baho de Masinloc. Sumabog yung makina at yun na, palubog na yung bangka nila. Nagresponde ang ating Philippine Coast Guard. Okay. According to Rear Admiral Armand Balilo, siya po ang spokesman talaga ng PCG. Ito po, ang balita sa Inquirer.net. China Coast Guard blocks, then allows Philippine rescue vessel in West Philippine Sea. Okay. Sa una, nagmaneuver yung Chinese Coast Guard, dangerously close maneuver at blinak niya yung Philippine Coast Guard pagpasok doon sa Baho de Masinloc. So according to Rear Admiral Balilo, 2-star general ito, si Tariela 1-star lang. Okay. Nagpaliwanag na may nangyaring sakuna doon sa Baho de Masinloc, kailangang i-rescue yung mga fishermen. Okay? So ito, basahin ko yung exact word ni Admiral Balilo na napakagandang development ito. Nung una, blinak muna. Pero nung after nila malaman yung reason, they even offered help to rescue, pero tayo na ang nag-rescue. Nagpaliwanag. Huwag pumasok. Block. Maganda itong ginawa ng Coast Guard. Nagpaliwanag sila, I don't know, through radio ba, no? Siguro through radio. Ito, may nangyaring disgrasya sa motor. Nako, pumayag kagad ang Chinese Coast Guard at gusto pang tumulong. So, dito tayo mag-focus mamaya na. Pag nag-uusap, nagdadialog, talagang may magandang ibubunga. Huwag lang yung patigasan ng ihi. Patigasan ng ulo, yung pride ba? Okay, so actually, sabi ni Admiral Balilo, actually dangerous maneuvers na yon. Pinablock nila, pero nung napaliwanag, wala nang problema. Maganda doon, nakapag-usap, na ipaliwanag sa kanila, na sinasabi namin na pagka-rescue operation, wala dapat issue yung territory. Territorial dispute yan eh. Kanya-kanyang claim. Amin yan, sabi ng China, 9-dash line. Amin yan, sabi din natin. Ayun, ganyan talaga pag may territorial dispute. Kahit magkakapatid nga, pag may away sa lupa, nagpapatayan ng mga magkakapatid. Di ba? O ganyan din yan sa South China Sea ba, West Philippine Sea. Talagang kanya-kanyang exert ang kanilang claim. Kailangan ngayon ng diskarte. So, maganda ang diskarte nitong Philippine Coast Guard vessel natin na nagpunta doon. They even offered help. Okay? So, ang Chinese Coast Guard, after nalaman nila na dapat may na-rescue, nag-launch din sila ng 2 rigid hull inflatable boats and offered help to rescue.
baliktad naman ang sinasabi nitong si Commodore J. Tariela. Sabi niya, yung Chinese Coast Guard nag-deploy nga ng kanilang inflatable rigid hull inflatable boats, nag-deploy kailang not to assist the PCG but to obstruct and hinder their efforts in rescuing the 2 injured Filipino fishermen. Talagang magkabaliktad ang pahayag. So, malilito po ang publiko dahil sa iba-ibang pahayag. Kanino tayo maniwala? Yung sabi ng 2-star admiral na blinak lang nung una, kailang nag-usap. Nung malaman ng Chinese Coast Guard na humanitarian effort yun, rescue, pinayagan at nag-offer ng tulong. 2-star admiral nagsabi na gustong tumulong. At ito, mayroon pang video na kumakalat ngayon na makikita yung inflatable boats ng Chinese Coast Guard, klaro na naghagis ng salbabida ba o yung kakapitan, yung lumulutang, anong tawag doon? Naghagis. Life-saving equipment, hinagis. Kikita sa video, tapos may usapan pa ang female operator ng PCG at Chinese Coast nag-uusap. At ito, nagtutulungan ang dalawang Coast Guard, Philippines and China, nagtutulungan para sa pagligtas ng mga fishermen natin. Iba naman ang sinasabi ni Commodore Tariela na ang mga boats ng Chinese Coast Guard was there to obstruct and hinder the effort of kanino tayo maniniwala. Ako, mas pinapaniwalaan ko itong paliwanag ni Admiral Balilo. Duda na ako dito kay J. Tariela. I have nothing against him. Hindi ko siya kilala. Kailang una akong nawalan ng sa kanya, yung meron siyang post sa X tungkol sa pasaring niya sa mga matataas na opisyal ng ating bayan na hindi niya pinangalanan, but very clear, mga Duterte ang pinapatamaan niya. Kasi sabi niya sa kanyang post na maiingay daw yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy, yung overkill, maiingay daw. Kailang tahimik sa West Philippine Sea issue. Sino ang pinapatama niya? Di ba si Vice President Sara? So, doon ko unang napansin itong Tariela. Nung una, wala yan. Di ko kilala eh. Ngayon na naman, iba ang kanyang tono. Tapos yung palpak nila ni Secretary Bersamin, yung June 17 incident sa Ayungin Shoal, na klaro na sinadya, talagang kawawa ang ating mga Navy personnel na nasugatan, naputulan pa ng daliri yung isa. Tapos sasabihin ngayon ni Tariela, accident lang daw. Accident, misunderstanding. Dalawa sila ni E.S. Bersamin. Kaya ang daming nag-react nun. Kaya pinatawag sila sa Senado at nagpaliwanag doon, klaro, na it was a deliberate effort. It was an illegal use of force. Mismo ang Pangulong Marcos Jr. na ang umamin na nagkamali sila. Kulang sila ng data. Baka ito, nagkamali na naman si Tariela, kulang siya ng data. Or, according nga kay Brigadier General De Leon sa post niya, tuta ng Amerikano, spokesman ng Amerikano itong si Tariela. Kaya sabi ni General De Leon, kaya pala na-kick out ito sa PMA. Kasi si Tariela, graduate siya ng Philippine Merchant Marine Academy. Yun pala, galing ng PMA.
hindi siya, hindi siya tumagal sa PMA. Kick out, sabi ni General De Leon eh. Oh, ganun ang ugali nitong Tariela. Kaya again, di ba may statement ang AFP Chief of Staff na misinformation, may magdi-disinformation. Ito naman, gobyerno ang sometimes source ng misinformation o disinformation or confusion kasi paiba-iba ang kanilang statement. Sasabihin na aksidente lang, misunderstanding. Yun pala, deliberate illegal use of force. Yung nangyari June 17. Ito na naman. Sabi ni Tariela, ang mga Chinese Coast Guard, try to obstruct, prevent yung rescue effort ng ating fisherman. Yung pala, sabi ng 2-star admiral, tumulong sila. Blinak lang nung una, kailang nung naipaliwanag, pumayag at tumulong pa. They even offered help. Kanino tayo maniwala? Admiral Balilo o itong si Tariela? Bala na ako kay Admiral Balilo ako. At ito pa, napakaganda yung pagpapaliwanag, yung dialogo. May pag-asa pa na maiwasan ang sakuna diyan sa South China Sea gera, basta lang mag-usap na tayo-tayo lang. Huwag nating pabayaan na may foreign power yung US. Kasi kaya umaangal ang China ngayon kasi nakikita nila na may bulong, may kamay ng US influence habang nag-uusap. Sana dumating na ang panahon magising sa katotohanan ng ating administrasyon na ang nagpapagulo yung influence ng US. Okay? Hindi natin kalaban ang US, hindi tayo anti-US, kaibigan natin ang lahat kasi yun ang nasa Constitution eh. Dapat independent foreign policy tayo, friends to all, enemy to no one. Kaibigan natin ang US, kaibigan natin ang China. Walang dapat kalaban, usap-usap lang. So, salamat sa paliwanag ni Admiral Balilo na yon ang mas tama, yon ang mas pinapaniwalaan ko. Wala na akong dito kay J. Tariela. Baka tama si General De Leon na spokesman ito ng US. Kaya huwag tayong basta-basta maniwala kay Tariela.